University of Pangasinan. And of course, our bago po natin makakasama po from Greystone Institute of the Philippines. Maraming salamat po sa pag-attend. Of course, maraming salamat din po sa ating mga employees na narito at sa mga outpatients po. So may mga gusto pong umattend, meron pa po dito na available seats. So maganda po kayong makinig po sa ating topic po ngayon. Tamang-tama po, it's about neuro po yung ano po natin. Okay, so I think we could start. But before we could start pala, magkaroon muna tayo ng konting fun games. Ayan, so i-screen na lang po namin dito yung games. And then, so mga gustong sumagot, taas lamang po yung kamay. And then, magbibigay po kami ng, alam natin ngayon na Love Month. Actually, hindi pa naman tapos yung Love Month. Diba? Dahil sa February is a Valentine's Day. Of course, hindi pa rin tayo nagtatapos doon. So, meron pa kaming paunting candies dito. And then, kung sino po yung makakakuha ng tamang sagot, mabibigyan po natin ng candies po. Okay? Dito sa emoji games po natin, ito po yung unang laro po natin. Ito po yung next. Here. Ganito po yung mechanics. Magbibigay po tayo ng emoji dito. And then, uhulaan nyo po yung proverbs dyan. And then kung ano po yung tamang sagot. So, like this one po, strike while the iron is hot. So, ito po yung emoji dito. Tama ba? Strike. Okay, so, I think, ready po ba? Itaas lamang po yung kamay, and then, pupuntahan namin kayo dyan, and then, bigyan nyo yung tamang sagot. Okay? So, dito. Okay. Are you ready, guys? Ready na po ba lahat? Okay. So, unang game, ito. Nakikita mo dyan? Taas mo yung kamay. Sino po may nakakaalam na po? Okay, doon po. Puntahan po natin doon si ma'am. Saan yung ganito? Okay, dito po tayo. Ay, sorry. Pabilis lang. Dito po, si ma'am. Okay. Ano po ang hula nyo po dito? Apple a day keeps the doctors away. Pakiulit po, ma'am. Apple a day gives a doctor away. Keeps doctors away. Okay. An apple a day keeps the doctors away. Tama po ba yung sagot? Tama po. An apple a day keeps the doctors away. Alright. Bigyan po natin ng candy si ma'am. Here, bigyan po natin si ma'am. Okay, for the next round. Tama po. For the next round. Here. Mukhang walang nakakaalam na to. Game na to. Sino pong may nakakaalam dito? Sa next round po natin. Taas lamang, kamay. Okay. Si Doc, parang alam na yung sagot. How about the other students? Okay, mukhang walang nakakaalam. Ma'am, dito, may nakakaalam ba sa sagot? Okay, dito si ma'am. A picture is 1,000 words. A picture of 1,000 words. Tama po ba si ma'am? Tingnan natin yung sagot. A picture is worth 1,000 words. Okay, tama po kahit ano po. Bigyan po natin si Katie si ma'am. Thank you very much. Ayan, congratulations po ma'am. Okay, next. How about this one? Okay, bigyan po natin ng mic si ma'am. Louder the words. Actions sorry po, actions speaks louder than words. Tama po ba si ma'am? Tingnan natin. Action speaks louder than words. Correct po. Congratulations po. For the next. Ito po. Di po ata nakikita dito ng mga students. Bigyan po natin ng chance para makita po. Pwede kayong tumayo po para makita nyo po. Ma'am, baka dito mayroon. Dito, Doc, may sagot kayo? Dito, ma'am.
Yan, mukhang may mga nakakakuha na ng sagot. Sige, bigyan. Saan yung mic? So, dito po, from you pa. Better late than never. Better late than never. Tama po ba si ma'am? Check natin. Tama! Congratulations po! Next round. Ayan. Taas lamang po yung kamay. Kung sino ba may nakakakuha ng tama. I think, may nauna na dun, ma'am. Ayan. Happiness is the best medicine. Ito. Baka mayroong pang mali. Pwede naman, pero malapit na. Dito, si ma'am. Si ma'am. Sige po. Laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine. Tama nga ba? Yes, tama po. Pag mag-alala, meron pa. Yung iba. Meron pa. How about this? Ito na, pahirap na po tayo. Malapit na rin naman tayo before we could start our program. Si ma'am, meron ma'am. Si ma'am. Okay, may nagtaas na ng kamay. Don't cry over a spilled milk. Okay, don't cry over spilled milk. Check nga natin. Pwede na po. Congratulations, ma'am. Then may free random blood count po tayo dyan after you kumain po ng candy. Ayan, next round. Ayan. Ayan doon. From nurse. Pen is mightier than sword. Pen is mightier than sword. Pen is mightier than sword. Tama nga ba? Yes, congratulations po. How about the Greystone? Eto. This one. Next emoji. Alam, dito baka meron na. Pili ko. May nagtaas na ng kamay doon. Doon. May nagtaas na ng kamay doon sa Greystone. Wala na. Okay. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Tama po ba? Check natin. Rain. Tama po yun. Okay. Congratulations po. I think last na to. Ayan, last na. Pagbigyan natin ng Greystone. Pagbigyan natin ng Greystone. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Tama po ba? Yes. Wala na ata. Meron pa. I think last na to. Ayan, doon, si sir. From University of Luzon. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. Tama po ba? Correct. Congratulations, sir. And I think it did it. Bigyan na. Ito, madali nito. Last na to. Ayan si ma'am. Birds of the same feather flocks Together. Tama po yun. Birds of a feather flocks together. Ayan, ano nangyayari? Baka biglang umano. Hindi naman. Last na to. Ito na yung last. Okay. For the last, medyo mahirap. Ito na po. Ano? Sino yung dito kanina nag-release? Ayan, ano? Okay. Bigyan ko ng hint. Iceberg. Si Doc. Baka may sagot si Doc. Wala na ata. Ano? Try nyo. Try daw po. Try daw po nila dito. Sige, try. For the last. Tip over iceberg.
Ano po? Sorry. Tip over iceberg. Tip of the iceberg. Tip over iceberg. Mali po. Malapit na, malapit na. Malapit na doon. Dito may sagot na si ma'am. Ano na lang? Cape of Iceberg. Cape of Iceberg. Tip of the iceberg. Tama po. It's the tip of the iceberg. Tama po. Ayan, mamaya na po ito for the next round po natin. Word puzzle po yan mamaya. Okay? Okay? Morning po. Bigyan na po natin ng flower, candy si ma'am, and then we will start na po yung program. Okay, so congratulations po sa mga nakakuha po ng candies. After po niyan, meron po tayong free random blood count po dito. Okay, sorry po, random blood sugar. RBS po, RBS. My mistake po. Alright. Okay, so for the next round, mamaya na po after the lay forum, meron para tayong another game po. I think everyone is okay na po. Okay, may inaayos lang po tayo dito ng chairs. Again, maraming salamat po sa pag-attend. Dumadami na po tayo, no? Sa mga lay forum po natin. Actually, lay forum is every month po na ginaganap po yan. Na binidiscuss po ng mga magagaling po nating doctors here at the Medical City, Pangasinan. Alright? I will take this opportunity for market our hospital, of course. So, sa mga may Facebook account po, you can like and share our Facebook page. Search nyo lamang po yung The Medical City, Pangasinan. And then, yung mga previous lay forum po natin, nandoon yung mga dati nating mga lay forum so that kung may mga gusto po kayong malaman at sa mga other updates po from The Medical City, Pangasinan, pwede niyo pong search doon. Okay? Okay, so I think pwede po tayong tumayo muna lahat at mag-stretch po din po na tayo. Magkaroon muna tayo ng konting exercise and then we can proceed our prayer and singing of our national anthem. But before that, kikilos muna tayo para ma-energize pa lalo yung ano natin, yung buong patawan natin. Dahil kanina yung game is about mind, which is about topic is neuro. And ngayon naman po is sa ating physical, ano po natin, katawan. Okay? So, umpisaan muna natin sa shake ng hands. Shake lang po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taas po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, next. Ganun po natin. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ibaba po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Next po, ganito po. Ganyan. Kembot po natin. Pa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ibalik po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. I think di pa ata na search yung Doc. May request pa si Doc. Ganito. Okay, dito yung kamay natin. Lagyan natin sa tuhod. Okay. Ay, sorry po sa mga naka-skirt po. Ganito po. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Balik po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, maraming salamat po. I hope everyone ay na-energized na, no? Ayan, so please remain standing na po so that we can start na ating program. Okay, again, I am Bernard Calderon. I am your host for today's Lay Forum po. So I will call our marketing assistant in sales, Ms. Shian, for the prayer po. Let us all bow our heads. Dear Lord, thank you for bringing everyone here safely as we all gather here today for this wonderful and beautiful purpose.
We commit this event into your care. Preserve and protect everyone here from any harm. Let this event go on smoothly and us fulfill our purpose for being here today. Let your love lead everyone here today. May we love and serve each other as Jesus shown us. We all ask this in the beautiful name of Jesus. Amen. Remain standing. Okay, please remain standing po for our national anthem. Bayang mag-ibig, perlas ng silanganan, alag ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Tupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manturupi, di ka pasisiin, alagan at puso sa silang ng langit mong bukaw, may nilalang pulang awit sa kayang nilamahal. Ang saklaw at hawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na araw niya ay kantang may matinig. Luman ang araw ng luwan at ipagsita, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagmay mga awit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Wala muna po po. Sabihin po natin, magandang umaga po. Tapikin po natin yung mga kasama at katabi natin. Sabihin natin, magandang umaga. Mas maganda ka pa po sa umaga. Alright, so pwede naman tayo umupo. Ayan, so this juncture po, maraming salamat po sa pag-attend. Tuloy-tuloy po itong live forum po natin so that everyone po ay may magkaroon po ng idea kung paano po na-picture po yung mga sakit o paano natin agad ito naaagapan. So, i-discuss po again ng ating mga iba't ibang doctors po natin here at the Medical City Pangasinan. Yung mga topic po natin about sa mga anong sakit, paano natin to nare-resolve at ano yung mga gamot nating ma-solve dun sa ano natin, ganong disease po. Alright, so at this juncture po, before, I think I will call now our Chief Medical Officer for the opening, to open our program. Okay, so I will call Dr. Christopher N. Torrio po. So, alpakan po natin. Okay, good morning everybody. Once again, we're here again to have another lay forum, no? So we have it's getting more and more. Yung mga guests natin, kaya perhaps Bernard, mag-ready ka ng extra space para sa we could accommodate all our guests, no? So, UP Finma is here too, no? UP Finma, dating suki na rin. So, as we go on with our continuing lay forum, we expect more, no? Visitors, guests. This is just for the public. Kung napapansin ninyo, this is all for free. And all you have to do, gagawin nyo lang, buksan nyo lang yung Facebook ninyo. Kung nakaligtaan ninyo yung mga previous lectures natin, you could even share it to your friends, your parents, no? Lalo yung mga hindi makadalo rito. We are now live on Facebook. So, this is just a public, tawag dito, community concern namin sa ospital, no? We share, we teach the public. And if in case na may mga tanong kayo, no, mga sakit, not only about neurology, marami kaming mga topics before. I think we're ongoing in our 4th year already. Nagsimula kami sa mga lectures, as I've been repeating all the time, noong 2019. So mula noong 2019, nung wala pang pandemic, until nung nag-pandemic, we still continued our lectures. Kaya pag napansin niyo, just open your Facebook, open the Medical City Pangasinan, i-search ninyo yung videos.
Okay? All types of illnesses, yung mga sakit, sigurado yan, meron tayo noon. From head to foot. So wala pa tayong system na hindi pa natapos. Like for example, last January, ano ba yung topic natin? It's about pediatrics, no? This coming March, abangan ninyo, no? March is Colon Cancer Awareness Month. Every year, we celebrate Cancer Awareness Month. So last year, I had a lecture about colon cancer. This year, abangan ninyo, we'll have another speaker. Speaking of colon cancer, we have a surgeon, no? So malamang March 20, Bernard, tentatively March 20, we'll have our next lay forum. As much as possible, kung pwede nga sana gawin namin every 2 weeks ito. Of course, it's very hard to get a speaker like si Dr. Camagay. So we're very, very thankful. Binibigay nila yung free time nila to give us a good lecture. In that way, alam nyo, karamihan ng mga pasyente na nagpapacheck up, they only come to the doctor kung nandyan na yung sakit, di ba? So which is very, very, parang hindi magandang senaryo, no? You go to your doctor habang wala ka pang nararamdaman, di ba? Unahan mo na ang sakit. Like for example, colon cancer awareness. Ang pasyente, pupunta na yan pag medyo barado na yung tumor. Pupunta na yung pasyente pag nagdudugo na, no? And so it's very, very, parang kumbaga bilang doktor, it's very frustrating kasi mga pasyente, hindi naman nila kasalanan. So saan ang problema doon? It boils down to health education. So that's what we're bringing into the public. Ma-educate kayo, no, health-wise. Like for today, no, we deal with neurology, mga sakit sa, hindi lang sa ugat ng pakiramdam, no? We also ang scope dito yung mga muscles, mga kalamnan. Okay, so this morning we will have a very good speaker. He's a neurologist. Kasama namin siya dito sa The Medical City, Pangasinan. Makinig tayo. You could ask questions later on. For those who could not come here, if meron kayong mga relatives na hindi makapunta rito or hindi makaupo, you could just open your Facebook. Live tayo ngayon, no? So without further ado, of course, I have to thank also si Ma'am Christine. Nandito siya from LRI. She's doing free testing kanina. Ilan ang mataas ang sugar? Okay. Yung mga matataas ng sugar, be careful. Sige. So, without further ado, I would like to introduce to you Dr. Carlo Camagay, our very own neurologist. Thank you. Hello. Okay, so before I will introduce our speaker for today's Lay Forum, I will also discuss beforehand. Okay, so i-discuss ko muna ito. It's a discount po, 25% discount. Ito po, magagamit po natin itong discount na ito, 25 discount sa ating services dito sa hospital. So you can use this for the laboratory at saka imaging services po natin. I-present lang po ito sa ating billing and then after dun sa services natin, i-sabihin lang po, i-present lang ito ng voucher na ito. So, makakuha nyo ito later pag nagtanong po tayo after our speakers po dun sa dinidiscuss po. So, magtanong lang po tayo and then after that, may makukuha po kayong ganito. Okay? So, I think di ko na po patatagalin. At this juncture, I am honored to introduce our today's speakers. He graduated his Bachelor of Science in Nursing at St. Louis University in the year 2011 and finished his Doctors of Medicine in 2016 at the same school and passed the Philippine Physician Licensure Examination in the year 2017. He did his residency training for adult neurology at Baguio General Hospital and Medical Center and earned his fellowship under Philippine Neurological Associations. Currently, he is practicing as one of our visiting consultants as neurologist in the Medical City, Pangasinan. Without further ado, it is with deep pride and humility to introduce to you our today's speakers, Dr. Carlo Angelo F. Camagay. A big round of applause. Hello, good morning po everyone. Okay tayo sa mic, sir, no? Okay po yung mic, okay. Good morning po everyone. Again, I'm Dr. Carlo Camagay, practicing neurologist here in Pangasinan.
So for now, we will discuss. I hope you prepare your questions later if there is about the neurologic or neurodiagnostic approach to common peripheral nerve disorders. Masyadong a bit technical, but as we go along with the slides, marirealize nyo na these common diseases or peripheral nerve diseases are actually very common. Okay. Sorry. Thank you. Ayun. So objectives for the day, tatlo lang naman. So this will be fast. Discuss the anatomy of peripheral nerves and its function. Differentiate central nervous system and peripheral nerve diseases. So ano ang sentro, ano ay peripheral. Present common diseases of the peripheral nerves in Pangasinan, ulat-ulat, or urat-urat, or nerves. Okay? And the importance of your neurodiagnostics na meron lang tayo dito sa PMC Pangasinan in the whole of here in Pangasinan. So, peripheral nervous system. Okay, importante yun ha. It is part of your nervous system that is outside or nasa labas ng brain and spinal cord. So, if you look at the picture, nung nangan nyo yung picture here, this is the central nervous system, brain and spinal cord, and your peripheral are this one in yellow. So malaki siya, almost covering your thorax, your extremities, mga paa. So it's big. It sends information from your body, so galing sa katawan, pupunta sa spinal cord at sa utak. Ang mga nire-relay niyang information, pain, pressure, balance, temperature. So, sensory. Also, it carries out commands. So, from the brain, from the spinal cord, it will control your body in such a way na gagalaw ito, movement, and organ function. Parang pagtibok ng puso, pag-move ng mga kalamnan sa sikmura. So, basic anatomy, ito ang peripheral nerve, yung ugat or urat in Pangasinan. So, its component or its part, meron tayong nucleus o yung body. So, basic lang, science. So, nucleus, ito yung body ng nerve. Think of this, nandito yung baterya ng nerve. Nandito rin yung control. Tapos, yung axon, yun yung nagko-connect ng body sa nerve ending. Ang nerve ending, nakadikit ito sa muscle para gumalaw. So, itong nucleus or neuron na ito, for example, nakakabit sa spinal cord. So, imagine natin, spinal cord dito, ito yung nucleus, nakadikit siya via your dendrites. Ito yung malahabang cord, parang sa saksakan, parang yan. Yan. Tapos, didikit siya sa muscle or didikit siya sa skin. Pag didikit sa muscle, it will control movement. Pag didikit sa skin, your sensation, ano yung masakit, ano yung nararamdaman na mainit, malamig, etc. Meron siyang itong yellow na tinatawag na myelin sheath. Ito, ang function nito, para siya yung rubber ng saksakan or ng plug. Kailangan ito para yung electrical activity or yung kuryente ay dumidiretso doon sa targeted organ. Now, ang problema sa peripheral nerve problems or sakit sa mga ugat, pag mamatay itong nerve, pag mabalatan, yung myelin sheath, or tuluyang maputol yung axon, or yung connection ng nerve ending doon sa muscle or sa skin mawala. Anything na magkaroon ng problem sa nerve itself will cause the different signs and symptoms. Parang, damage, either mechanical, so yung mga trauma na aksidente, napuputol yung urat, toxic, pwedeng prolonged chemotherapy, prolonged use of medications,
pwede po na masira yung nerve. Autoimmune, mamaya we will discuss Bell's palsy, Guillain-Barré syndrome, mga peripheral nerve problems, kung saan yung sariling katawan inaatake yung nerves. Metabolic, very common po diabetes. Dahil malapot ang dugo, konti ang pumupuntang blood supply doon sa nerves, tuluyan siyang namamatay. Or infection, tulad ng polio or tulad ng shingles. Any signs and symptoms that will destroy the nerve will cause your peripheral nerve problem or yung tinatawag na peripheral neuropathy. Okay? So, para mas maintindihan natin, kung alam natin kung ito ay sakit ng peripheral nerves or central nervous system, pag central nervous system, basta isipin lang natin yung brain at yung spinal cord. Pag peripheral nerves, mas malaki siya, anything outside, yung previous slides, anything outside the brain and the spinal cord. So anong mga sakit ito? Central nervous system, stroke, epilepsy, meningitis, dementia, your Alzheimer's, schizophrenia, depression, anxiety, your psych problems, or your tumors. Now, pag central nervous system, ang ipapagawa ng mga doktor or healthcare professionals, pwedeng MRI, CT scan, or EEG, electroencephalography. Mas malawak ang peripheral nervous system, and if you will see, isa sa atin, once in our life, magkakaroon ng ganito, pero I hope not. Bell's palsy, carpal tunnel syndrome, lalo na sa mga nag-office work, your sciatic nerve injuries, yung mga tingling sensation sa paa, diabetic neuropathy, and the more less common pero more nakakatakot, your GBS, your polio, in pedia patients, your Duchenne muscular atrophy. So pag ganito yung mga sakit, ang diagnostics natin, ang kailangan gawin ay EMG and CV. Kasi pag MRI mo, pina-CT scan mo to na mga sakit, wala kang makikita kasi peripheral nerve siya. And ito, combination of your central nervous system and peripheral nervous system, kung kilala nyo yung sikat na scientist, ano ang pangalan niya? Forgot. Basta mamaya, maalala ko. Yun yung amyotrophic lateral sclerosis or your Lou Gehrig syndrome. Combination siya. So you can see the importance na ma-detect, ma-test para magawan kaagad ng paraan at ma-treat at hindi lumala. Kasi most of diseases na peripheral nervous system, progressive siya or palala ng palala. So referral to a neurologist is always important para alam natin kung anong sakit mo. Is it a problem in the central nervous system? Problem ba ng utak or ng spinal cord? O problem siya ng peripheral nervous system? Okay, I will discuss very common. Makikita nyo halos everyday kung nandito tayo sa ER, sa clinics, sa rotations nyo as nurses or other healthcare professionals, or sa barangay health workers, makikita nyo ito, i-refer nyo sa mga RHU or sa hospital. Una, Bell's palsy. So this is a temporary facial paralysis. Manghihina yung isang side ng mukha. And it may be caused or dahil ito sa inflammation or pamamaga ng cranial nerve 7 or yung tinatawag nating facial nerve. Lumalabas siya sa tenga at sinusuplayan niya yung kalahati ng mukha. Certain conditions like viral infections ang pwedeng mag-predispose or mag-risk factor ng Bell's palsy. Pag nakita niyo yung picture, hindi niyo siya makakalimutan kasi laging isang side ng mukhang nagwawala, ng hihina. This is a better picture. Ayan. Sa tingin niyo, sa right ba o sa left yung Bell's palsy niya? Sa left. Ito ba yung left? Ito. So ito ang titignan natin para alam natin na Bell's palsy. Nasa right siya. Kasi pag pinasmile mo yung tao, yung lalaki, as you can see, makikita mo to, meron siyang
wrinkles, di ba? Normal yon. But tignan mo yung right niya, wala siyang wrinkles. Pag pinangiti mo siya, may tinatawag tayo sa mga adults, yung widow's peak, yung kita yung mga dito. Sa kanya, wala. Ito, yung nasolabial fold, yung taba at fold na nakikita dito sa cheeks, sa kanya wala. Kaya niyang humiti, tumataas tong smile niya, dito hindi. Tingnan niyo yung mga nabotox na mga natin, celebrities. Parang may Bell's palsy sila kasi pag papangitin mo sila, stoic or wala silang emosyon. So ito ang Bell's palsy. Now, careful tayo sa pag-diagnose or pasabing, ay hindi, Bell's palsy lang yan. Kasi pwede rin siyang stroke. Kaya maingat tayo, pag nakakita kayo ng ganito, pag pinangiti nyo, pagpunta nyo kaagad sa isang doktor. Okay? So, diagnosis natin ng Bell's palsy, it's temporary, nag-i-improve naman, is by careful history taking and neurologic exam. Ako, pwedeng Bell's palsy pag nakakita ko ng ganito, pero kung siya ay elderly, may history na ng stroke, comorbids like diabetes, mataas ang cholesterol, or dati nang may problem sa heart, medyo careful ako na magsabi na Bell's palsy lang siya. So ang ipapagawa ko, MRI, para malaman kung stroke. Pero ang problem kasi sa MRI, not all patients can undergo MRI. Lalo na kung takot sa tight spaces, claustrophobic yung pasyente, meron siyang presence ng metallic implants or may bakal sa katawan, hindi siya pwedeng ipa-MRI. So, isang alternative, EMG-NCV, para malaman kung stroke ba or Bell's palsy lang ba talaga yung kaso ng pasyente. So, this is a sample of what we do, available to dito. Maglalagay ng stimulus, ire-record habang siya ay ngingiti. Yung weaker na part, basta ito yung itsura, hindi niya kaya na may reading tayo na Bell's palsy siya or peripheral facial palsy. Next, common here in Pangasinan, lalo na yung nangyaring nung weekend na motor race. So, brachial plexus injuries. So, our ortho friends, our physiatrists, our rehab doctors, they will siguro most likely magpapagawa sila or madadiagnose nila to. So, it's a damage to the brachial plexus, yung mga nerves na lumalabas sa, ito, look at the picture here, na-aksidente siya sa motor. Ito yung spinal cord mo, yung mga nerves na lumalabas sa spinal cord. Minsan, sa aksidente na nai-stretch yung leeg or yung sa bata, nai-stretch yung kilikili, napuputol yung nerves. That will cause injury. Nag-iba ata yung Sige po. Tapos, so it could be caused by pressure, stress, being stretched. Ang mararamdaman nito, pilay, of course, kung may naapektuhang buto, feeling on the hand, numbness, pagmamanhid ng kamay, tapos wala nang paralisado or wala nang pakiram or weakness ng affected na kamay. Now, ito yung mga common na injuries. Diagnosis, syempre, you look for X-ray kung may bale, tapos EMG-NCV para malaman natin kung may prognosis na mag-i-improve. Yun kasi yung importante. For example, may nakita kayong ganitong injury. Sabi ng mga iba, i-vitamin B complex mo lang yan, mag-i-improve yan. At some point meron, pero kailangan kasi nating malaman yung extent ng problem, kung ito ba ay permanent or reversible. So makakapagsabi, EMG-NCV, pinapaulit siya. For example, yung initial injury, 1 month or few days, i-compare doon sa after 6 months para malaman kung may improvement o wala. Para malaman kung yung physical therapy, yung occupational therapy, basta mga exercises or neuro rehab or yung mga gamot na binibigay ay tumatalab sa pasyente. Kailangan na bang nating sabihin na mag-i-improve ba or most likely permanente na yung problem. Ayun, ganito ang itsura niya. So, EMG-NCV naglalagay ng mga
stimulus tapos sensors para malaman yung nerve activity. Okay, this one, lahat tayo, and most likely yung nagpa-random blood sugar kanina. So yung diabetic neuropathy, dahil sa mataas na glucose, nagiging quote-unquote malapot yung dugo. Nang pag malapot yung dugo, magkakaroon siya ng decrease or mababang pagdaloy dahil sa kalaputan doon sa nerves at nagkukos ng pagkamatay. Minsan nababalatan yung kanina yung myelin na tinatawag, nababawasan siya. Okay? So ganito yung usual pattern niya, stocking and glove pattern. So sa mga kamay, sa paa, pagmamanhid, so numbness na tinatawag. Yung iba parang walang nararamdaman, yung iba parang may mga tumutusok-tusok, yung iba parang kinakagat daw ng langgam, yung iba parang laging may mainit or laging may malamig na nararamdaman. So those are examples of your symptoms ng diabetic neuropathy. So ganito yung mga patterns, minsan nasa trunk lang or sa mukha ang nararamdaman na pagmamanhid. Common pattern siya. Okay? So yon, numbness, burning sensation, pain na parang tumutusok-tusok or shooting pain, nai-impair yung balance kasi hindi na makaramdam yung paa, foot deformities dahil minsan nasusugat na or na hindi na makaramdam kaya madaling ma-injure, or hot and cold sensitivity. So diagnosis pa rin, syempre, your HbA1c, your sugar tests, ang EMG-NCV, screening tool lang siya para malaman kung meron na siyang extent or damage sa nerves. Kasi pag numbness, hindi mo siya ma-quantify. It's very subjective. Mahirap siyang i-quantify. Kung gusto natin ng objective tool, may evidence talaga, then we can do this. Tapos, kung nag-i-improve tayo with treatment. So, ang treatment ng diabetic neuropathy, number 1, syempre kailangan makontrol yung sugar, maging normal. Number 2, medications like your vitamin B complex na high dose para mawala yung pagmamanhid, pain relievers, etc. Tapos naggagamot, tapos kailangan malaman kung nag-i-improve tayo. Okay? This one, mga mas rare. So, Guillain-Barré syndrome, ito yung medyo nakakatakot na mga peripheral nerve disorders. Kaya kailangang makita ka agad, ma-refer ka agad sa espesyalista. Kasi pag na-miss natin ang diagnosis nito, pwedeng mag-cause ng permanent paralysis or permanent injury or permanent weakness sa pasyente. So it's an autoimmune condition where the immune system, yung sarili nating katawan, inaatake niya yung mga ugat o nerves. It leads to symptoms. Ang pinakauna nilang nararamdaman ay numbness and tingling sensation. So parehas siya sa diabetic neuropathy. Kaya kailangan talagang magpakita na sa doktor kung may mga nararamdaman kayong ganitong sintomas. Muscle weakness that can progress to paralysis. Usually, namamatay ang mga pasyente because of panghihina ng respiratory muscles o yung paghinga. So, ang nangyayari dito, as you can see, ito yung nerve, nababalatan siya. Yung myelin natin nawawala or minsan, napuputol na ng tuluyan yung axon. That will cause muscle weakness and paralysis. Okay? So diagnostics natin, pwedeng lumbar tap, kukuha tayo ng tubig sa likod or sa cerebrospinal fluid, pero ito kasi invasive. So baka pwede tayong gumawa ng less invasive na procedures na hindi kailangan ganun kasakit. So EMG-NCV. Prognosis, extent of nerve damage. Kung may chance pa bang makarecover in a few months? Ganon. Next, common ito, myasthenia gravis. Also an autoimmune condition kung saan yung katawan, inaatake niya yung pag-produce ng neurotransmitters or yung kuryente na nagpapagalaw ng katawan. So, ang target naman nito, yung eyes, face, neck, arms, and legs. So, all skeletal muscles or voluntary control. So, ito yung kailangan nating tandaan, the weakness gets worse after a physical activity and improves after rest. Sa lahat ng mga peripheral nerve problems, ito lang yung ganito ang simptomas.
Usually sa hapon, doon sila humihina, nahihirapan magsalita, excuse me, hindi makalunok, hindi nila maitaas yung kamay, nagdodoble yung paningin kasi nagdodoble yung paningin dahil humihina yung muscles ng mata. So yun yung usual symptoms nila. It's a chronic, so matagalan siya. Usually kailangan mag-maintenance ng gamot para hindi bumalik yung panghihina. So diagnostics, your clinical exam, tensilon test, ito yung nagbibigay ng gamot such as your pyridostigmine na tinatawag. Tapos kung nag-improve sila, well, it's MG talaga, myasthenia. Or pwede rin yung EMG para malaman yung electrical activity ng kanyang mga muscles and nerves. Okay? Ito, si Stephen Hawking, yan, naalala ko na. So, amyotrophic lateral sclerosis or your ALS, it affects motor neurons, so both central and peripheral problem siya that control your voluntary muscles. Progressive, so tuloy-tuluyan ito. Muscles ay humihina at nagkakaroon ng problem sa paglalakad, paggalaw ng muscles, tuluyang pati yung paghinga ay paralisado. So, yon, yung muscle cramps. So, kung may napapansin na lagi nagkakaroon ng muscle cramps or yung parang gumagalaw mag-isa, yung mga muscles, lalo na paggabi, mas maganda magpakonsulta po sa espesyalista. Weakness, fatigue, and weight loss. Okay. So, diagnostic, ito lang actually makakapag-diagnose ng ALS, your EMG and CV. So, other conditions, hindi na ganun ka-common, pero siguro nung 90s, your polio. And sa mga PEDSA patients, mga bata, yung progressive na namamatay ang kanilang mga muscles, yung Duchenne's muscular dystrophy. Now, both of this, yung isa benign, nabubuhay yung pasyente, which is yung polio. Pero yung isa, ito, usually, hindi sila umaabot ng adulthood because of the progressive weakness. So, kailangan nating malaman kung polio ba or yung mga degenerative problems na such as your Duchenne's. So, ito ang itsura ng EMG and CV. So, may mga dinidikit na electrodes para sensors para malaman yung kuryente ng katawan. Nag-i-introduce siya ng kuryente pero hindi naman malakas. Sakto lang para kumalaman kung kumusta yung pagdaloy ng kuryente sa ating mga peripheral nerves. So, an EMG and CV determines a problem is related to a nerve or a muscle, peripheral nervous system, the presence of a nerve damage, cause, ano yung dahilan kung bakit may nerve damage, tapos whether the damaged nerves are responding to your treatment. Okay. Thank you for listening po. Or you have any questions po from the audience? Palatakan naman po natin si Doc. Okay, so sige, Doc. So this time po, proceed na po tayo sa question and answers po natin sa program. Okay, so may mga katanungan po, raise lang po yung hand and then Dr. Camagay will answer your questions po. Okay, dito po. Sige po. I'm having this, what we have discussed. And there is sensation, but I'm already improving because Dr. Torio suggested the vitamin D something. But what I noticed is that my talampakan is parang numb siya. It's numb. But it has improved. My walking has improved. I've seen several doctors, but one doctor, not to mention because of professional
ethic suggested surgery, like surgery. So my heart doctor referred me to Dr. Torio. But that is different story. It's my liver protection. All my internal organs are healthy, except this what I'm experiencing. Sometimes, sometimes it is swollen, but now it's okay. I used cane to walk, but now I can walk independently. But I'm still trying to be careful not to fall down. That's it, doctor. The numbness. My complaint is the numbness on my lower extremities po. May I ask a question lang, ma'am. Diagnose case po ba tayo ng diabetes? Hindi ko. Wala po sa family namin. But in way back 2016, I had heart attack due to complication with my liver. But my heart is already okay. But Dr. Torio has to follow up with my liver. But it's improving. Okay po, ma'am. Regarding po kay sa numbness nila, it could be multifactorial causes. If wala pong history ng diabetes, we have to, take note kung ano po yung mga other comorbids. Kunwari, sa medications po ba, kung tumatalab naman or nag-i-improve, then as well, continue lang po. Tapos, syempre, of course, yung exercise, very important. May tinatawag po kasi tayong neurogenesis or neuro-rehab. Ibig sabihin po nun, once we keep using or ginagalaw po natin lagi yung mga areas na kung saan may problema, madedesensitize yung mga nerves, masasanay po sila until magre-recover po. Yes. The exercise we did this morning, I used to do it. And sometimes, carefully, I used to jog with my dog. And also, using that Neurogen E has somehow relieved me. Okay po. Basta be careful po, ma'am. Basta ma-rule out natin na hindi siya stroke. Kasi common din po na nagtanam or nagmamanhid ang kanya mga kasuan. Yung paalang po. Paalang. So siguro I could see you just for Sige peace po. of mind. Sure po. Marami naman pong neurologist na available po dito sa PLC. Thank you, Doc. Thank you din po, ma'am. Alright. Thank you po. So, sino pa po yung may mga katanungan po? Okay po. Dito po si Ma'am Marga. Good morning, Doctor. Morning po, ma'am. Yung tungkol po sa diabetic neuropathies, kasi way back 2019, naranasan ko po lahat yun. Tingling sensation, numbness, yung mainit sa bandang lower leg ko. And at the same time, nagkaroon ng discoloration sa yung sa narinig ko kasi kanina, parang kung mararanasan mo yun, magkakaroon ka ng nerve damage. 2021, parang kusa lang siyang nawala. Does that mean hindi na damage yung nerve ko? Thank you po for the answer, ma'am. Usually po kasi, pag nerve damage brought about yun, diabetic neuropathy, it's reversible. Pwedeng bumalik po sa normal. Kasi ang mga nerves natin sa paa or peripheral nerves, may chance po na mag-recover siya. Basta yung environment, kung saan nandoon sila, maganda po yung blood supply, enough po yung oxygen at yung nutrients na pumupunta. So, ibig sabihin po nun, most likely na-control po yung sugar, kaya nag-improve or bumalik sa dati. So, kung tatanungin kung naging normal, kung wala na pong nararamdaman, most likely po nag-improve yan kasi nag-improve naman talaga ang nerves. Thank you po, Doc. Thank you din po, ma'am. Thank you po, ma'am. Next, sa mga students po natin, may mga questions po. Okay, dito po sa ating mga barangay health workers from Bolosan po. Good morning, Doc. Morning Taas po, ko lang po yung seizure kasi
kasama ba talaga ng Parkinson's yung Doc? Yung seizure po? Oo. Ganito po ma'am, yung Parkinson's disease kasi, sakit siya ng utak or neurodegenerative problem siya. Dahil sa, hindi po lahat ng matatanda nagkakaroon ng Parkinson's. Pero minsan, pag nagtatamaan tayo ng Parkinson's disease, tuluyang lumiliit yung utak at nagkakaroon po ng pagliit ng utak at naapektuhan po yung tinatawag nating cerebrum, yung cortex. Pag naapektuhan po yun, yung mga discharges or yung elektrisidad sa utak, nagiging abnormal. Kaya may risk po na mag-seizures. Or itanong ko lang ma'am, yung seizures ba or yung epilepsy, nauna po ba yun bago sa Parkinson? Na-aksidente po siya daw, tapos na-opera. Okay. Wala po siyang seizure nung na-opera na, yun ang kinalabasan ng pagka-opera po niya. Ba't po siya na-aksidente ma'am? Natumba? Hindi, nabangga po siya ng tricycle. Okay. 10 years na ngayon po daw. So most likely po ma'am, dahil doon sa traumatic brain injury. So, pero nag-Parkinson's ba siya after? Oo, ngayon na. Okay. Ito po, siguro ang iniisip ko dyan, dahil sa traumatic brain injury. Ibig sabihin po noon, may insult sa utak. Doon sa pagkabagok sa utak, may mga nerves na namatay sa cerebrum or cortex. Yun po yung dahil yun, may mga namatay na nerves, nagkukos siya ng seizure at nagkakaroon ng Parkinson's disease. Ang magandang example po dito, yung boxer natin, si Muhammad Ali, yung sa American na boxer. So siyang sikat na boxer, world heavyweight champion, ganoon. Dahil sa repeated na pagkasuntok ng utak niya, ng ulo niya, nagkaroon siya ng permanent brain damage na nagkaroon siya ng Parkinson's disease dahil doon. Dok, kasi yung ginagamot niya na nireseta ng doktor, lidubo pa, yung lamida po. Opo. Wala naman, mabilis yung niya, yung kamay niya, talagang mabilis yung ganyan niya. Tapos paglalakad siya, kunti-kunti lang, Okay. matagal. Usually, ma'am, sa mga ganito na Parkinson's disease, kung minsan nagkakaroon kasi ng tolerance, nasabi niyo more than 10 years na, so pwedeng yung levodopa, carbidopa, hindi na po hiyang ng katawan or nagbibuild na ng resistance. Usually pag ganyan, tinataasan po namin yung dose or nagdadagdag po kami ng panibagong gamot para mag-improve yung pasyente. Sir, yung tungkol po sa seizure niya, yung bakit po pag nag-seizure siya, pag tinakbo namin sa ospital, yung pag na-injection na siya sa yung swero, nilalagyan ng yung tawag nila diazepam, hindi Yes po. Oh, yun. Pag na-injection na kakalmada na po. Pero kailangan mga 3 or 5 ampere ang gagamitin sa kanya. Opo. Bakit ganun po, Do? Kasi po yun, basta magkaroon tayo ng injury sa utak, may chances po na, yun, nasabi ko yung namatay yung mga nerve cells. Pag nagkaroon po yun, may tendency or risk talaga na magsi-seizures dahil doon sa brain damage. Kaya po nagbibigay tayo ng, yung diazepam kasi anti-seizure medication ang tawag doon. So kailangang ibigay yon para huminto yung seizures niya. Pag epilepsy kasi o seizures, anti-seizure medications ang gamot. Pasensya na po, medyo na tayo, central nervous system. Pero yon, kaya tayo magbibigay ng gamot. Para ma-prevent natin or maiwasan na laging nagsi-seizures, dapat po i-avoid natin yung mga risk factors kung bakit magsi-seizure. So bawal pong magpuyat, bawal ang pagod, uminom ng alak. Hindi na po uminom. Yun, pag na-prevent natin yun, magle-lessen or mababawasan po yung pag-seizure na atake niya. Tapos dapat everyday nagtitake yung gamot para sa seizures. Ano po kaya yung gamot niya para sa seizures? Levetiracetam 500 mg sa Valproic 500 mg twice a day. Opo, ituloy lang po yun.
minsan kung nagsi-seizures pa rin, pwede pong taasan yung dosage. Opo. Opo, kung minsan ginagawang 1.5 yung levetiracetam niya. Okay. Yes. Sir, Doc, last question na po. Sorry na. Ano yung EMG, nagawa na sa kanya twice na. Opo. Pero walang result. Laging sinasabi normal kasi hindi siya matutulog. Ma'am, baka ano yon? EEG, hindi EMG. Oo. Excuse me. Yung dinaskas ko po kasi, EMG NCV, peripheral nerves. Yung EEG, electroencephalography sa utak. Opo. Pag normal po yun, ibig sabihin, yung time na yun na ginawa yung procedure, hindi siya nag-seizure. May isa po tayong test, mas accurate actually, yung 24-hour EEG. Yun po yung kailangang admitin yung pasyente, ididikit yung EEG sa utak, sa ulo, tapos imo-monitor po yung brain activity niya for 24 hours. Sad to say, wala po dito sa Pangasinan, pero sa TMC Ortigas, meron pong ganong procedure. Saan po? TMC Ortigas po. May ganon tayong procedure para malaman. Sana meron dito. Okay, thank you po, Doc. Sige po, ma'am. Thank you po. Nahirapan ako dun sa tanong ni ma'am. Alright, Sa slides ko. Mayroon pong questions po yung mga ibang students po natin. While serving po yung food, I think yung iba may mga questions po tayo. Dito po sa Greystone, meron po silang question. Doc, dito po. May possible po ba na sakit na hindi makikita sa EMG NCV? May mga sakit po sa nerve na pwedeng hindi siya makita. Gamit yun. Okay. Pag sakit sa EMG NCV na hindi makita, usually yun yung mga sakit sa central nervous system. So sa brain tapos spinal cord. Hindi siya madedetect ng EMG NCV kasi peripheral nerves lang. Also, yung mga sakit nasa loob ng internal organs. So yung bituka, yung baga, yung puso. Kasi hindi natin madidikit. Ang limit lang kasi ng EMG-NCV kung saan natin mailalagay yung sensor. Yung sensor sa kamay, paa, mukha, sa torso, pero hindi siya umaabot sa loob ng katawan. So hindi natin siya madedetect mga sakit sa kalamnan or internal organs. Okay, ito po yung part. Dito po, may question po si ma'am. I think meron. Pag nakaranas po ba ng polio ang isang tao, may instances or chances pa po bang maibalik sa dati or wala na po? Ang polio, sad to say, pag nagkaroon na, hindi na natin siya maibabalik sa dati. Kaya napaka-importante ang vaccination. Kaya tuwing habang ilang months na ba tayo sa ating mga mahal na BHW? 1 year ba yun? 9 months, 6 months? Parang ganun, no? So yun yung importance, prevention. So kailangan magpabakuna ng oral polio vaccine para hindi magkaroon ng polio. Kasi once na kinapitan na po tayo ng polio virus or yung poliomyelitis, tuluyan na pong nanghihina yung ating katawan. Okay, magandang tanong actually yun. Okay po. May questions po I guess dito sa ating nursing po from University of Pangasinan. Dito po, Doc, may questions po sila. Yes po. Morning. Ano po yung early diagnosis po ng Bell's palsy? Tsaka sino po yung mga prone po sa ganun? Okay. Early diagnosis ng Bell's palsy. Medyo mahirap kasi siyang malaman dahil pag nagkaroon na ng infection dun sa facial nerve, humina na kaagad yung muscle, kaya hindi na nakakangiti. Kaya mahirap talaga siyang actually malaman kung ito na yung early onset. Tapos meron kasi tawag tayong viremia.
o yung initial signs and symptoms na wala pang Bell's palsy. Kasi tandaan natin, ang Bell's palsy, ang most common nito, infection ng virus. So pwedeng sipon ubo, pwedeng pagtatae, pwedeng mainit ang pakiramdam, nilalagnat. Pwedeng yun po yung initial symptoms. Tapos paggising mo, ayun, mahina na yung isang side ng mukha. Ang i-avoid natin sa Bell's palsy, dapat hindi siya ma-misdiagnose as stroke. So kunwari, mga young adults, 20s, or mga bata, hindi ko muna iisipin ang stroke. Most likely Bell's palsy yun. So yun na rin yun, pag-tackle doon sa ano yung risk factors. Usually ang Bell's palsy po, medyo mga hindi, anong tawag dito, mahina ang immune system. So importante na malakas ang ating pangatawan, hindi tayo magkasipon ubo para hindi magkaroon ng Bell's palsy. Okay? Alright. Alright, so dito po may question po si Ma'am, Doc. Hi, Doc. Good morning. Good morning po. Doc, tanong ko lang kasi may instances po na bigla na lang po hindi maigalaw yung mga fingers. Ano kaya ang cause nun? Kayo po ba yung pasyente, ma'am? Or, Hindi po, kayo na depende, ma'am. Kung hindi maigalaw yung fingers, isang side lang po ba o dalawa? Isa lang po. Isa lang. So, we have to make sure na hindi siya stroke. Kasi kung age group na adults, stroke pa rin ang kailangang isipin. Kung mawala yon na choice or diagnosis, isipin natin pwedeng carpal tunnel syndrome. Common po yun sa mga nagtatrabaho sa harap ng computer, kung meron pang nagta-typewriter, basta anything na may movement sa mga kamay at daliri. Prolonged wear and tear kasi siya nung nerves na magkukos nung sakit po na yon. So mas maganda para mas ma-examine mabuti, pumunta po tayo sa espesyalista, mga neurologist, para ma-rule out kung ito ay stroke ba, central nervous system problem, or peripheral nerve. Pwede rin po kasing myasthenia gravis, lalo na pag young female adults, usually doon lumalabas yung sakit na yon. I-note natin, balikan natin yung history. Pag temporary lang na parang nasabi nyo, tapos more sa hapon or sa gabi or pag napagod, baka po myasthenia gravis. Pwede rin pong carpal tunnel syndrome or kunwari may aksidente sa mga balikat na nauntog or nagkaroon ng fracture dati, pwedeng yung mga yon ang cause po. Thank you po, ma'am. Okay po. Okay, dito po may question po si Sir Richie. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Ano pong mas common na mas pinatamaan ng Bell's palsy po? Lalaki or babae or any bracket of age? Ano po ba? Or... Usually po, sir, any bracket of age actually, kailangan lang po nating malaman kung stroke ito or hindi siya stroke. Tapos sa age, wala pong, sa gender or sa sexual identity, wala po. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Thank you din po, sir. Thank you po, sir. Ito po, Doc, may ito si Ma'am. Good morning po. Morning, Doc. Good morning, ma'am. Lately po kasi, dumadami po yung mga nagpapatest for MG and GBS. Is this, may ano po ba, may correlation po ba to because of the recent parang booster vaccines that we received for COVID? Yung pagdami ng GBS at MG lately? Naku, napaka-mainit na topic po yan. Baka po may masabi ako na magagalit ang DOH. Pero, based po sa ang COVID po kasi, nangyari lang ito noong 2020 nag-umpisa. Tapos nag-start na maglabas ng bakuna 2021 onwards. So yung population natin, hindi pa ganun kalaki to make a conclusion. Pero based sa mga case studies o case reports, hindi lang po vaccine na, naku, pagagalitan ako ng ano. Kailangan maingat ako sa mga sasabihin ko. Pagalitan ako ng PEDYA at IM. Hindi po lahat.
pwede magkaroon ng COVID peripheral nerve disorder or COVID vaccine-induced. Hindi siya common. Nandun tayo sa spectrum na napaka-rare, actually less than 1% lang. Pero based sa mga experiences and based sa mga nabasa, ang common po is Bell's palsy pa rin pag COVID vaccine. Tapos, pero hindi lang COVID vaccine most of vaccines. Ang nagkakaproblema kasi doon is yung protein or yung something to do with the vaccine makeup. Hindi yung ano mismo, yung therapeutic, yung ginagamit na protein. Yun yung allergic yung tao. At pag allergic yung taong yun, magkakaroon ng autoimmune reaction. Sa mga ganitong cases, sinasabi na lang natin, ang Bell's palsy, nagagamot, nawawala ka agad. Pero ang COVID, nakamatay. Yun na lang po ang ano natin, sabihin natin sa mga pasyente. Okay, may other questions pa po? Meron pa, Doc. Doc, dito po may questions po si Ma'am. Good morning. Good morning po. Doc, kasi po yung sign po ng ano, yung parang sa tusok-tusok po, yung parang lagi po sa akin po yun. Tapos pag may hahawakan po ako, minsan parang nakukuryente po. Tapos sa talampakan, nung nagpa-random po ako, 378 na po. Naku ma'am, mukhang sign na yun ng diabetic neuropathy. Pero first time ba nating malaman na diabetic or nagkagamot na dati? Parang ngayon lang po. Kasi nung ano naman din naman po, parang... Pag ganyan po ma'am, kailan nag-umpisa? Yung mga pagmamanhid? Opo. Pero madalas po. Matagal. Parang, may 5 years? May 2 years? Almost 3 years na po. 3 years. Okay. Sa tingin ko po, kailangan yung magpatingin sa espesyalista na internist, internal medicine, mga diabetologists or yung ating mga endocrinologists para malaman o ma-screen tayo ng diabetes. Kasi ang diabetic neuropathy actually, it's a late sign of diabetes. Kung mga pre-diabetic state, yung mga blood sugar ay hindi naman ganun kataas, mga siguro nasa pag nagpa HbA1c ka 6 to 7 ganun, actually wala kang nararamdaman. Pag naging prolonged na, naging chronic na yung diabetes, doon na po malaramdaman yung diabetic neuropathy. Para po laging parang pagod po. Mas maganda po magpatingin tayo sa doktor para ma-screen at ma-startan ng gamot kaagad. Kasi ang diabetic neuropathy naman, reversible. Basta makontrol natin yung sugar. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Last, Doc, may questions po yung students po. Hello po, Doc. Question po siya, I think may relate sa neuro. So, ano po, ako po, meron po akong nararamdaman sudden na weakness sa half ng body ko po. So for example, hindi ko po kayang magsulat ng maayos or hindi ako makapaglakad ng maayos pero sudden lang po siya and siguro tumatagal lang siya around minutes. So ito po, right side ng body and way back 2020, like hindi ko po magalaw yung hindi ko magalaw yung right leg ko tapos nagpa-check up po ako nun pero wala po siyang diagnosis. Ang sabi lang po if ever na mag-reoccur siya, then doon. Pero hindi naman po siya nag-reoccur ng worse. Pero occasionally po talagang nagkakaroon ng weakness or hindi ko po alam kung paano explain. Yung right leg ko po, para siyang nagtatighten na nararamdaman ko yung dropping ng blood o blood flow. Tapos, kailangan hindi ko maglakad or else ma-out of balance po. So, hindi ko siya maano since sudden po yung pag-reoccur niya or wala po siyang pattern na hindi ko po alam kung kailan siya umaatake. Parang ganun po. Okay. Mukhang nakakatakot ang yung nasabi. Sa tingin ko, kailangan mong magpatingin sa neurologist. Sino bang ngayon, open yung clinic. Kasi pag ganyan, marami akong maiisip. So, kailangan muna nating ma-rule out kung central nervous system or peripheral. Pag central nervous system, ayoko muna magsabi kasi nakakatakot. Pero sa tingin ko kailangan mong ipakita yan sa specialista. Kasi para ma-rule out natin kung
kung ano talaga yung sakit mo. May problema ba sa puso? Wala naman. Okay, kung hindi siya heart condition, kailangan magpatingin ka sa neurologist para ma-examine ka ng tama yung complete neuro exam na gagawin. Okay po. Okay na daw po, Doc. Alright, so may mga katanungan pa po ba? I think wala na po. Okay, congratulations po again, Doc. Let's give him a round of applause po. Okay, at this juncture, before I proceed to the certificate of award, I would like to congratulate, I would like to thank our sponsors muna, Doc. From our Unilab LRI po, thank you po. And kung may, tawag na po, Ma'am Christine, may ano po ba kayo? Sige po. Good afternoon po sa lahat. Ako pala si Christine, ang inyong diabetes care partner. Of course, thank you po sa pag-invite din sa amin as partner with this road show. And then, kung napansin niyo, nag-conduct tayo ng random blood sugar kanina. May mga ilan-ilan na mataas po yung nakuha natin na mataas yung blood sugar. Pwede tayo magpa-check up sa mga diabetologists natin dito sa The Medical City. And then nabanggit ni Dr. Carlo kanina yung mga sintomas, which is kasama dyan yung diabetic neuropathy, which very important na ma-monitor talaga natin and mapigilan yung mga natin, sakit na yun lang. And then thank you by may mga products kasi din ako which is nangangailangan ng reseta kasi yun. Hindi basta-basta binibigay na samples. But we have yung Neurogen E, vitamin B complex siya, plus vitamin E, which heals yung mga damaged nerves natin, lalong-lalo na pag may diabetes. It protects also yung nerves from further damage, and it also restore yung nerve functions natin. So, available po yan sa Mercury Drugstore. Still, may din ako, hawak akong metformin, glycoside, which is, kapag meron kayong diabetes, yun yung mga ginagamit po ng ating mga diabetologists. Na need nyo munang magpa-check up bago makakuha nun. And then, thank you, Doctor, sa pag-invite sa akin in behalf of Unilab. Monthly, Doctor, tong natin activity with The Medical City. Willing po ako next month na mag-screening ulit. So, dadamihan ko na yung strips next time para mas madami kayong ma-accommodate natin. Yun lang. Thank you so much po. Alright. Pagpaka naman po natin our sponsor from Unilab LRI po. At this juncture, we will now proceed po sa ating certificate of awarding po from our speaker for today's day po. Kami po our finance controller, Ma'am Mace, Chief Medical Officer, Dr. Chris po, and our speaker po, Dr. Camagay po. Dito po sa harap po. To receive the award, the certificate of appreciation to our Dr. Carlo Angelo F. Camagay for his valuable time and expert time shared as a speaker during the day 4 entitled Neurodiagnosis Approach to Common Cerebral Nerve Disorders, given this 28th day of February 2024 at the Medical City, Pangasinan, Nabil State, Pantao, Dagupan City, signed by our Chief Operating Officer, Dr. Jesus Rodriguez Tituagon, Chief Medical Officer, Jose Christopher Endoro, and President and Chief Executive Officer, Juan Antonio Maximiano Ariscano. Alright, palapakan po ulit natin ang ating speaker po for today's day po.
Sa mga may gusto pa picture. Ayan, hindi pa po tapos yung lay forum po natin. Meron pa tayong fun games for the last po. Ayan, so may mga gusto pa po. I-play po natin yung games for the last. Before... Okay po. Okay, screen. For the last game po, before proceed po sa picture taking later. Last game po tayo. 5 lang naman po ito. Ayan. So, ready na po. Again, makaka-receive po tayo ng candy and so, again, ready na po. Here po. Round 1 po tayo. Okay, taas lang po yung kamay. I think nauna po si ma'am. Ayan. Bigyan po ng mic si ma'am. Taas lang po ulit. Mamaya po after ni ma'am. Nerve po. Nerve. Okay, congratulations po. Tama po yung nerve. Ayan. Teka lang po. Okay, next. Round 2 po tayo. Ayan, round 2. Okay, dito si ma'am. Makaliwa. Doktor. Doctor nga ba? Tingnan natin. Doctor, tama po. Congratulations po. Okay. May 3 pa tayo. Round 3. Ayan. Okay, taas lang po yung kamay. I think nauna po yung, yung our student from nursing from University of Pangasinan. Bigyan po ng mic. Okay. Ayan po. Hospital po. I'm sorry? Hospital. Hospital. Tama ba? Hospital? Correct. Ayan. So may 2 pa. Okay. Next po. Round 4. Taas po yung kamay. Sino po yung nauna? Nakita niyo ba sino nauna? Si ma'am. Si ma'am. Okay, dito po. Si ma'am nauna po. James. Neurology. Okay. Tama po ba? Correct. Ayan. So last na po. Ayan. Last na po ito. Okay. This one. Sino po si ma'am? Okay. Ano po yun, ma'am? Medicine. Medicine. Okay. Tama po ba? Correct. So, yan lang po. Maraming salamat po for playing these fun games po. Again, ayan. So, we have now to close our program. Maraming salamat po sa pag-attend po sa ating lay forum. See you po sa next Barangay Health Workers from Polosan, sa Herrero Perez at saka sa Pantag po. And then our universities, sa University of Pangasinan, and then our institute, Philippine Institute, Greystone. Greystone Institute of the Philippines. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend dito po sa University of Luzon. Ayan. So, maraming po salamat sa pag-attend po. Again, sa may gusto po, may katanungan po, proceed lamang po tayo sa clinic. Okay. By appointment po pala si Dr. Camagay. Ayan po, again, introduce ko lang din po na dito po sa The Medical City Pangasinan, ang kauna-unahan po merong EMG dito po sa atin sa buong Pangasinan na hospital po. Ayan, so tayo lamang po dito sa hospital po ang merong EMG. Again, maraming salamat po sa pag-attend po sa lay forum po. Again, see you po next month from our next lay forum po. Again, congratulations po sa ating doc. Proceed po kung may pictures taking po in front. Doc, may picture po sa mga barangay health workers po natin. Okay, see you po next month and ingat po sa pag-uwi po. Maraming salamat po.